our Bible on Psalms 29, verse 4. Praise the Lord. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Yes. Ganito ka makapangyarihan ang kanyang tinig. No? Sinabi dito, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. So, ano ngayon ang ating pwedeng i-consider na ang boses ng Diyos or tinig ng Diyos or salita ng Diyos ay napaka makapangyarihan? Anong klaseng kapangyarihan ang pwede nating masasabi, pwede nating mako-consider sa kanyang boses o sa kanyang tinig? Basahin po natin ang Psalms 33 verse 6. Praise the Lord. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. See, ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Minsan, dahil sa panahon na tumatagal, tumataas na rin ang mga inventions ng mga tao. Dati pinagtataluhan, dinedebatihan na ano ang mundo, flat ba ito or talagang bilog? Nung nakalipad na ng mga rockets from the earth going to the higher level of space, nakita nila through a distance that the world, kahit saan sila mag-ikot, kahit saan sila north, south, west, is talagang bilog. Kasi pag round, kahit anong angle, walang kanto, walang corner. Perfect talaga na round. Hindi naman siya oblong. Perfect talaga na round. Ngayon, habang tumataas ang level ng nararating ng mga rockets at lalot na itong space cam. Kasi itong space cam, hindi na kailangan ito sasakyan ng tao. Pinapalipad na lang yan nila sa lalayong lugar. No? Pinapalipad na lang yan nila. So, nakikita nila ngayon. Hanggang nasilayan nila yung solar system. Pagkatapos ng solar system, nasilayan nila yung napakarami palang stars, no? Through a distance. Tapos within that, palayo ng palayo, nakita nila ang solar system is within the galaxy. Palayo ng palayo hanggang sinabi na lang nila yung sun is one of the billion of stars. Imagine that. The galaxy is one of the billion galaxies. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Grabe yung kanyang ginawa. Nilalang. By the word of the Lord were the heavens made. Salita niya. Ginawa niya ang kalangitan. Ang nandyan lahat sa kalangitan. And all the host of them. Ano mang meron dyan na host. And I believe more on spiritual creatures yan. By the breath of His mouth. See? Ganun ang Diyos. Kaya napaka-importante yung pagkilala natin sa Kanya. Gaano siya nakapangyarihan, gaano siya kadakila. Minsan kasi ang tao, lalot na nung pumunta si Lord Jesus Christ dito, ipinanganak lang dyan sa sabsaban o sa manger. Parang ang tingin nila kay Lord Jesus Christ, kaya lang nilang imak, kaya lang nilang sampalin, kaya lang nilang duraan. Pero tiniis yan ni Lord Jesus Christ for our sake. But when in fact, hindi basta-basta yung kanyang greatness. Kaya nga, nung tinanong siya ni Pilate, "Are you king of the Jews?" Sabi ni Lord Jesus,
as thou hast said. But, sabi niya, my kingdom is not here. Because if my kingdom is here, my servants would save me. Kung dito pa ang kaharian ko sa lupa, liligtasin ako ng aking mga alagad. But my kingdom is hence. Andun, sa kalangitan. Hindi nila nakita yung kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo, pagdating niya dito for the second time, lalot na yung sa second stage. Kasi sa first stage ng second coming ni Lord Jesus, dyan lang siya sa clouds. Kukunin niya lang yung mga anak niya na mga faithful, yung mga namatay sa kanya na faithful, yung mga buhay na makita niya pagdating niya na faithful, caught in the act na faithful. Kunin niya lahat yun. Magkakaroon ng first resurrection. Magkakaroon ng tinatawag na caught up in the sky. Yung rapture kung tawagin. Kasi ang rapture, word na rapture, yung bang nandyan ka, bigla ka lang nawala. Pero ang Bible nagsabi, you will be caught up. Kukunin ka. Parang si Enoch, nawala. Parang si Prophet Elijah, nawala. Kinuha lang bigla. Ganon na ganon ang senaryo ang gagawin ng Diyos. Bakit? Sapagkat meron pang mangyayari na kaguluhan sa mundo, yung tinatawag na Great Tribulation, na grabing grabing patayan yan, grabing pugutan ng liig yan. Yung the reign of the Antichrist. Ihahayag na ng Antikristo na yan ang kanyang kapangyarihan at magagawa na siya ng kanyang system. Yun na yung mark of the beast. Sino yung wala ang marka na yan? Hindi na makabili, hindi na makanegosyo, wala na. Wala ka nang mapupuntahan. Bakit? Monitored na lahat. Tingnan mo yung earth ngayon. Napalibutan na yan ng satellites. Try nyo i-search sa Google. There are how many satellites today in the vicinity of the earth, in space? Halos na balot na yan. Kaya tingnan mo, magpunta ka ngayon sa iba't ibang lugar, halos wala ng dead spot. Anong wala ng dead spot? Halos may mga wifi na. Punta ka ng Dahican, may wifi. Punta ka ng Madsayap, may wifi. Punta ka ng Kanggusan, may wifi. Kahit sang sulok sa sanglibutang ito. Bakit? Napalibutan na tayo ng tinatawag na satellites. May mga wifi na ang buong mundo. Kahit sa kaduluduluhan ng mundong ito. Kahit sa ano pa mang pinaka-remote area. Imagine, napakalayo na yung lugar sa Dahican, may wifi ka doon. Merong Starlink doon na hinuhulog-hulugan. Meron ka ng wifi. Indication yan na ang mundong ito nabalot na ng satellite. Kaya pag i-switch na nila yung system of the Antichrist, lahat, you must be implanted with biochip or microchip sa noo or sa kamay. Punta ka ng Canada, halos ang mga tao doon wala ng cash na hawak. Sabi nga sa akin ni Pastora Edith tsaka ni Brother Bernard, Pastor Chit, makagunit lang gun mi og cash kung naamo diri. Tingnan mo, makahawak lang daw sila ng cash, maka-withdraw lang daw sila ng cash sa bangko kung nandoon kami. Kasi nagbibigay sila sa amin ng allowance or yung tithes nila, yung panahon ng hindi pa pastora si Pastora Edith. Actually, wala na kaming cash hinahawakan. Card na lang. Anong meron sa card? Microchip. Online. Nakakonect yan sa Wi-Fi. So, kung basahin mo yung Bible, minsan hindi mo maintindihan, anong kaya itong marking of the beast? Bakit they cannot buy? Bakit they cannot sell? May mga tindahan naman dyan sa liblib. Darating ang panahon, hindi ka na makakumpra talaga. See? Ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nakaprogram na yan lahat
Pagkatapos niyan, may nagtanong sa akin kahapon, Pastor Chit, ano bang ibig sabihin ng bakit sinabi sa Bible mag-reign siya ng 1,000 years? Di ba ang pag-reign niya is forever? Bakit may hangganan? Siguro isip niya, si Jesus mag-reign ng 1,000 years doon sa langit. Sabi ko, hindi yan sa langit. Dito yan sa mundo, millennium reign o millennial reign of Christ yan. Nasa Bible yan. Na kung saan pagtapos ng tribulation na yan, mag-rule si Jesus Christ sa mundong ito for 1,000 years. Samantalang si Satanas, nilagay niya sa isang dako, sinaraduhan niya. After the 1,000 years will expire, kawalan niya si Satanas for a few moments. Pagkatapos niyan, magkakaroon na ng Battle of Armageddon. Magkakaroon na ng final judgment. The great white throne, judgment of God. Pagkatapos, i-divide na niya ang lahat. Papuntang impyerno, papuntang kaharian ng Diyos. See, makita natin gaano siya kadakila. Hindi niya tinago ang kanyang plano, hindi niya tinago. Di ba sinabi diyan, I will declare the end from the beginning and the ancient times and the things that are not yet done, and I will do it in my pleasure. Kaya mapalad tayo na meron tayong kaalaman sa Diyos. Gaano siya kadakila, anong plano niya, anong pag-ibig niya, anong awa niya, at ano rin ang puot niya, ano rin ang kahatulan niya. Para tayo na mga anak ng Diyos, huwag tayong makilos magpakailan pa man sa ating pagsunod sa Kanya ng Kanyang kalooban. There was a message dito sa preaching na ano man yung pleasure ng Diyos na gusto niyang gawin according to His purpose. Dapat worthy tayo na kasama doon na mag-fulfill sa Kanyang pleasure. Hindi tayo iba sa Kanya, hindi tayo malayo sa Kanya. We belong to God. Naging servants of God tayo, naging mga ministers of God tayo, nagagawa ng Kanyang pleasure. Huwag tayong matakot. Dakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Makapangyarihan siya. Gusto lang niya na tayo na mga naniniwala sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, huwag tayong makilos at huwag tayong magpaisi-isi kasi target tayo ng kaaway ng Diyos. Kailangan talaga watchful in prayer po. Sinabihan na niya mga disciples I will send you among the wolves. Be wise as a serpent, but be harmless as a dove. Anong ibig sabihin yan? Itong mundong ito, alam mo yung wolves. Alam mo, nung pumunta kami ng Canada, there was a time na dinala kami sa Canada, Calgary Zoo. Diyan sa Calgary Zoo, diyan nilagay nila yung mga animals na wild. Hindi yung animals na gawing pet, kundi wild. Nandoon yung bear, nandoon yung lion, tiger, nandoon yung wolf, kung tawagin. Yung wolf pala, that is like a wild dog. Katulad yan sa isang wild dog na kumakain talaga yan ng laman. Sabi ni Lord Jesus Christ, ipapadala ko kayo among the wolves. Sino pala yung mga wolves na yan? Si Satanas. Kumakain yan. Pumapatay yan ng buhay ng tao, lalo't ng kaluluwa ng tao. At ang instruction ni Lord Jesus Christ, be wise as a serpent. Ano ibig sabihin? Ano palang serpent? The Bible says, isa sa pinaka-satil, pinaka-matalino at malalang na hayop na ginawa ng Diyos sa mundo, serpent. Yung serpent, pinaka-satil. Pag sinabing satil, napaka-tusok, kumbaga pa. Kaso, bakit yun ang ginawang ihemplo ni Lord Jesus Christ? Di ba ang serpent yun yung nag-beguiled kay Eve? Siya yung nag-deceive at nag-beguiled. Yung deceive, niloko niya si Eva. Beguiled, tinukso niya si Eva with promise of pleasure or gain. Anong promise niya? Hindi ka mamatay. Assurance.
Ano pa, maging katulad ka sa isang Diyos. Di ba nakakaakit yun? Di ba nakakainganyo? That is how the serpent beguiled Eve. Matalino, kumbaga pa. Kaso, yung katalinuhan ng serpent na yan, ang sinabi ni Jesus, be wise as a serpent, baliktarin natin yan. Hindi negative way na magtukso tayo ng mga tao, hindi, mag-deceive tayo ng mga tao, hindi. Baliktarin natin yan, yung pagka-wise ng serpent. Gawin natin positibo. Doon natin gamitin sa positive way kung paano natin madala ang mga tao sa Diyos. Paano natin mapaniwala ang tao sa totoong Diyos. Doon natin i-apply ang pagka-wise as a serpent. Praise the Lord. Kaya, napaka-importante na kilala natin ang ating Diyos kung gaano siya kadakila. Basahin pa natin. Pakibasa Psalms 33 verse 9. Praise the Lord. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Yeah. Lahat ng sinalita ng Diyos dito sa Bible, wala pang isang nilalang na makadefy. Anong makadefy? Pwede niyang hamunin na hindi yan totoo. I can prove it and I can prove it to the world na sinungaling ang Diyos. Wala pa. Tulad niyan, you are dust and unto dust you will return. Sinong tao dito na matalino, hindi mamatay? Sinabi yan ng Diyos, walang makakabali niyan. Walang makakabali. Pag sinabi ng Diyos, after the flood, gawin ko na lang ang buhay 120. Sinong tao na makadefine niyan na meron after the flood, meron pang nabuhay ng 600, katulad sa panahon ng unang panahon. May nabubuhay pang 900, meron pang nabubuhay ng 700, 600. Pag anong sabihin ng Diyos, walang makakadefine yan. Ngayon sa Psalms chapter 90, verse 10 hanggang 12, pag sinabi niya, gawin ko na lang 70, 80 ang lifespan ng mundo. Di ba yan na ang nangyayari ngayon sa buhay na ito? Praise the Lord. Lahat ng sinasabi ng Diyos, it will stand. Talagang tatayo yan. Meron pang sinabi sa salita ng Diyos, itong world na ito, naka-reserve na ito sa apoy. Against all ungodly people of the world. And there will be a new earth and a new heaven. Meaning to say, the former is passed away. Wala na. There will be new Jerusalem. And that is to be in the kingdom of God. Lahat ng mga sinabi ng Diyos, it will stand. Mangyayari yan. Basahin natin pa. Psalms 148, 5 and 6. Praise the Lord. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. He hath also established them forever and ever. He hath made the decree, which shall not pass. Tingnan mo ang mundo. Gusto nilang baliin talaga ang katotohanan ng Diyos. Pinasok pa naman sa edukasyon ng ating paaralan na ang tao daw galing sa unggoy, galing sa ape. Sana wala ng unggoy, puro na lang tao. Yan yung evolution. Pag sinabing evolution, changing into different character. Nandyan pa rin yung unggoy, nandyan pa rin yung mga apes, nandyan pa rin yung mga gorilla, nandyan pa rin yung mga lahi ng mga apes na yan. Hindi nila kayang baliin ang katotohanan ng Diyos. Tapos sabi nila, ang universe created by a big bang. No, the universe were created by the Word of God. Praise the Lord. Human being was created by the hand of God in His likeness. Yan ang totoo. Kaya, sa buhay natin, magpakatibay talaga tayo sa katotohanan ng Diyos, sa kaalaman ng Diyos, kung gaano siya katotoo, gaano siya makapangyarihan. Kaya purihin natin siya. Siyempre, gusto ni Lucifer, hindi mapuri ang Diyos sa mga tao sa mundo. Gusto ni Lucifer ang mapuri ang mga scientist. Gusto ni Lucifer ang mapuri yung tao.
Kasi yun ang pakana ni Satanas, walain ang Diyos hanggang siyang papalit. Sinong purihin natin? Sinabi dyan, let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. He hath also established them forever and ever. He hath made a decree which shall not pass. Yun ang Diyos. Pag gagawin niyang forever ang mga bagay na dapat maging forever, forever talaga yan. It will not pass away. Pag sinabi niya itong earth na ito shall pass away, reserved for fire, as the world were flooded in the days of Noah, and now this is being kept in store and reserved unto fire. Talagang mangyayari talaga yan. 100% mangyayari talaga yan. Darating ang panahon. Kaya tayo mga anak ng Diyos, samahan natin ang forever, everlasting, powerful, glorious, majesty, the living God. Siya ang paniwalaan natin. Siya yung sabayan natin. Yung sinabi niya na, whosoever doeth the will of God abideth forever. Kaya dapat alam natin what is the will of God. Kaya nga sinabi dyan, be not unwise, nor like a fool, which knoweth not what the will of God is. Hindi nila alam. But be wise. You should know what the will of God. Para yun ang gawin natin. Kasi kung sino yung gumagawa ng will of God, abideth forever. Pag sinabi yan ng salita ng Diyos, you will abide forever. Praise the Lord. Pag sinabi ng Diyos, love not the world, neither the things of this world, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. That is not of the Father, that is of the world passeth away, and the lust thereof. Bakit? Yun yung tatlong bagay na yan na pinapain ni Satanas sa buhay ng tao para maligaw sila ng kanilang paniniwala. Pleasures, gain, which is done by deceit or deception. Kaya the Bible says, be not deceived, God is not mocked. For what a man soweth, that shall he also reap. If you sow to the flesh, you will reap corruption. If you sow to the Spirit, shall reap life everlasting. Di ba maliwanag yan? Kaya, salamat tayo sa Diyos. Basa pa. Psalms 119, 90 hanggang 91. Praise the Lord. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Yan. Ang sanglibutang ito nanatili because God made it to happen. But time will come this earth, once na dumating na yung appointed time na sinabi ng Diyos, this shall perish. This shall be burned. Angyari yan. Thy faithfulness is unto all generations. Hindi nagbabago ang Diyos habang nandito pa ang mundo, may mga tao pa. Lahat ng henerasyon, ang faithfulness niya, hindi magbabago. Pagliligtas, pagpapatawad, gagabay, pagtuturo, pagpakita ng katotohanan, gagawin niya yan. Tingnan mo, nakarating sa henerasyon natin. Kaya kung hindi pa totoo ito, hindi na nakarating sa atin yung mga missionaries na ginamit ng Diyos, katotohanan ng Diyos, way back, panahon nila Paul, panahon nila Peter. How is it? Anong sinasabi ni Paul, anong sinasabi ng mga disciples? The same din sinasabi natin ngayon. What they preach, we preach at this present time. Nakarating sa atin yung mercy ng Diyos sa lahat ng henerasyon. Kahit mawala na tayo, yung mercy ng Diyos will not cease. Hindi mapuputol yan. Tuloy-tuloy yan. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Ano ibig sabihin niya? Pag sinabi niya ang sanglibutan manatili, walang nito, tanggal. Lahat ng mga bagay, according to His ordinance, ikaw araw, magsilang ka ng ganitong oras. Lulubog ka ng ganitong oras. Ikaw buwan, magliliwanag ka sa gabi. Ikaw bituin, kurap-kurap ka lang dyan. Ikaw yung kortina ng mundo. Ikaw plants, tumubo kayo.
Ikaw dagat, buhayin yung mga isda dyan. Lahat ng mga bagay-bagay sa sanglibotang ito, ordinance niya, inutusan niya lahat yan na mangyayari. Kaya kung merong mang sumusunod sa utos ng Diyos, yung mga lahat ng bagay na nilalang niya, servants niya lahat yan. Tingnan mo, yung uwak, inutusan niya pakainin ang kanyang alagad. Yung panahon ng Egypt, panahon ng captivity ng Egypt, papunta sila doon sa land of promise, tumawid sila sa Red Sea, inutusan niya yung dagat, mahati ka. Inutusan niya yung ilog, maputol ka. Inutusan niya yung panganod o clouds, payungan mo sila. Inutusan niya yung apoy, barahan mo yung mga Egyptian soldiers, hindi makaabot sa mga anak ko. Inutusan niya yung bato, lumabas ka, tubig. Lumabas ka dyan, tubig sa bato. See? Lahat servants niya. Praise the Lord. Ganon siya. Kung lahat servants niya, tayo pa kaya hindi tayo maging servants niya? Tayo pa kaya hindi niya kayang utusan? Tayo pa kaya hindi niya tayo kayang gamitin? Na kung saan tayo yung nilalang ng Diyos in His likeness? Tayo yung tinagurian ng Diyos, children of God, na maging heirs of His kingdom. So kung merong mang magbibehave, merong mang magpakita ng respect sa lahat ng nilalang ng mundong ito kasama ng tao, dapat tao ang higit magkakaroon ng tinatawag na malaking utang na loob sa Diyos. Grateful, kumbaga tayo. Praise the Lord. Basa pa. Colossians 1:16 hanggang 17. Praise the Lord. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Ayan. See? By Him, sa pamagitan niya, lahat ng bagay nalalang. Walang nilalang dito na hindi kanyang ginawa. Lahat yan. From the least to the greatest. That are in heaven, lahat kung ano mayroong sa langit, siya ang naglalang yan. Lahat ng nasa lupa, siya rin ang naglalang yan. Visible, yung nakikita, siya rin naglalang yan. Invisible, meron palang invisible. Yes, tingnan mo yung mga namamatay na mga tao dito. Ang dami ko nang na-meet sa iba't ibang lugar. Sister o nanay sa inyong husband mo, ay namatay na. Anong ikinamatay niya? Pinalo ng inkanto. Bakit mo nalaman na pinalo ng inkanto? Wala naman taong naghampas sa kanyang binti. Bakit yung binti niya nagkaroon ng sugat na hindi na gumagaling hanggang namatay siya? Kasi ganito ang kwento. Minsan dumating kami sa bahay, nagtaka kami, bakit may mga yapak sa aming sahig na kahit anong gawin namin, hindi mawala. Dumating ang panahon, bigla lang din siyang nawala. Pala yapak na mga diwindi. Mga invisible yan sila kasi mga spirits yan sila. They are before creatures of God in heaven. The invisible. Like angels, they are spirits. So, lahat mga invisible, Kanya, ginawa niya yan. Praise the Lord. Siyang gumawa niyan, visible siyang gumawa niyan. Whether they be thrones, sa mga matataas sila ng mga katangian, mga hari, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat yan, luluhod yan sa Kanya. Kaya nga sinabi dyan in the name of Jesus Christ, all knee shall bow. The knees in heaven, bakit siya naglalang? The knees on earth, bakit siya ang naglalang? The knees under the earth, bakit siya ang naglalang? Lahat, pasakop sa Kanya. All things were created by Him and for Him.
And He is before all things. Wala pa ang lahat ng mga bagay, nandyan na siya. Kasi hindi ka pwede gagawa ng isang bagay na nauna pa yung bagay sa nagawa. So lahat ng mga nalalang, maliit man malaki, nasa outer space man, nandito man sa lupa, bago yan, nandyan na siya. Kasi siya yung naglalang. Mauna yung naglalang kaysa nilalang. By Him, all things consist. See? Sa pamagitan niya, lahat buhay. Lahat maganda. Isa lang hindi maganda na nagawa ng Diyos. Ano yun? Meron pala? Meron. The Bible says, it's not good for a man to be alone. Praise the Lord. Yun lang hindi maganda na sinabi sa Bible. Kaya He made a woman, and that is the reason why gumawa siya ng babae para maging katuwang sa lalaki. Marami yun naman, ikakasalin pa naman tayo ngayong 20. Pray natin yan. Ikakasalin din tayo sa 31. Puro mga pastors ito. Praise the Lord. Iidalangin natin yan lahat para lalo silang mag-fruitful sa kanilang gawain sa mission. So anong gagawin natin? Nakilala na natin ang Diyos, nakilala natin yung pangalan niya, nakilala na natin anong ginawa niya sa atin, nagpakatawang tao siya, nagsakripisyo siya para lang tayo ligtasin. Nung siya'y namatay, pinakita niya sa buong mundo, sinabi niya, I am the resurrection and the life. Sinabi niya, I must suffer, I must be killed in the third day, I will rise again. Lahat ng sinabi niya. And let's see each other in Galilee. Lahat sinabi niya, natupad yan. Walang hindi natupad yan. Pinayag yan ng Diyos. Pinakita yan ng ating Panginoong Hesukristo. May kakayahan siya lahat. Basahin pa natin. Let's read Revelation 4 verse 11. Praise the Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Yan. Siya yung worthy. O Panginoon, tatanggap ng glory, tatanggap ng honor, tatanggap ng power. Kung merong mang dapat magtanggap sa pagluluwalhati, siya lang. Kung merong mang pagtatanggap ng parangal, siya lang. Kung meron man tayong pakitaan ng ating kagalingan, lahat power, ituon natin sa Kanya, para sa Kanya, hindi para sa kaaway niya. Hindi para sa tao, hindi para sa sarili, para sa Kanya. For Thou hast created all things. Kung hindi mo nilalang kami, kasama na tayo dyan. Wala tayo. We never exist. You know, when I was high school, meron akong classmate na hindi ko makalimutan na may tanong. Hindi niya masagot-sagot eh. Alam mo sino yan? Engineer na yan ngayon. Si Engineer Johnny Dael. Classmate ko talaga yan. Siya yung engineer dyan sa Tipasco. Ewan ko lang ngayon kung siya pa ba. Alam mo anong katanungan na sinalita niya sa amin? Ganito. Bakit ako nandito? Ano ang magiging ako pagdating ng panahon? Yung mga tanong ba na hindi kayang sagutin ng tao kung wala tayong kaalaman sa Diyos? Anong sagot? Bakit ako nandito? Because someone who made you. Praise the Lord. Darating ang panahon, ano ang mangyayari sa buhay mo? If you do the will of Him who made you, you have everlasting life. If you will disobey the one who made you, you will suffer the consequence because you dishonor God instead of honoring God. Because you disobey God instead of obeying Him. Hindi ko pa yan, wala kaming sagot lahat. Ni isa, wala nagsalita doon. Pero nung nalaman natin itong wisdom ng Diyos, ang totoo ng Diyos, we can say, praise the Lord. Bakit ako nandito? Because God made you. Anong magiging future ko if you obey your Creator? He will bring you to eternal glory. If you disobey your Creator, He will punish you because you are a person
who has no respect, no gratitude sa Diyos. Ganun. Basa, Jeremiah 51:15 hanggang 16. Praise the Lord. He has made the earth by his power. He has established the world by his wisdom, and hath stretched out the heaven by his understanding. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures. Ayan. Minsan ang mga scientists, lalo't na yung mga scientists na nagmamayabang, the world the universe were not created by God, that is being called Almighty. The world were created by a Big Bang. Tapos magbigay sila ng mga statements. This is the distance from Earth to Sun. Akala mo kung sino magaling. This is the period of time. Marating mo yung lugar na yan. It will take you billion of years with the speed of light. Akala mo. Ang gagaling nila. Kung tutuusin natin, only God can compute, only God can explain it well. Praise the Lord. So that ang lahat ng tao must believe that there is God. And para ang lahat ng mga tao must honor God. Must give glory, honor, power to God. Praise the Lord. Yan ang dapat mangyari. He hath made the earth by his power. He hath established the world by his wisdom. He hath stretched out the heaven by his understanding. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens. Nagtanong sa akin si Joanna, Dad, anong nauna na nilalang ng Diyos? Sabi ko, light. Nabasa ko man, Dad, water, may water na bago niya ginawa ang light. Di ba lumabas ngayon? When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens. Praise the Lord. Kasi yung Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God made the heaven and the earth. Number 2, God moved his spirit upon the waters. Verse 3, he made the light. Ngayon, na-confirm yung tanong ni Joanna sa akin. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens. And he causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, bringeth forth the wind out of his treasures. Grabe ang Diyos. Hindi basta-basta. Kung wala nang lalabas na hangin, patay tayong lahat. Minsan magsakay ako ng eroplano. Sabihin kaagad ng mga stewardess or itong tinatawag na cabin crew. Okay. The moment this object will come out from the ceiling of this aircraft, yun na yung ilagay sa bibig. Grab it immediately, put it into your mouth together with your nose, and put the garter in this place. If you have someone na bata, unahin mo muna yung sarili mo bago ka mag-assist. This is in case mag-fail ang oxygen sa loob ng eroplano. Meron palang ganun na minsan mawala yung hangin, patay lahat ang nasa loob. Kung hindi ipalabas ng Diyos yung hangin, patay lahat. Ayun siya lahat yan. Basa pa, Luke 4:36. Praise the Lord. And they were all amazed, and spake among themselves, and saying, What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out. Yan. Nagtaka yung mga disciples, pati yung lahat ng mga tao, na sinong taong ito
na masyadong makapangyarihan, na kahit yung mga evil spirits or unseen spirits, He can command them and they will be out from the person whom He possessed. That is Jesus Christ. He is Almighty. He is the living God na nagbisita dito sa atin to save us. Last verse, Luke 8:25. Praise the Lord. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and water, and they obey him. Yes. He is God. He is the creator of all. He humbled himself. He made salvation very much more possible comparing to the Old Testament. Kaya merong New Testament, parang gawin pa niyang mas madali pang maintindihan ng mga tao ang kaligtasan personally. Di ba ikaw, pag may mga tao dyan na daming tanong, hindi malutas-lutas sa mga bagay na gusto nilang malaman, ikaw na may alam, di ba? Bisitahin mo sila. Hindi kayang text, hindi kayang cellphone. Sige, magpunta ako dyan personally. Hintayin nyo ako dyan. Yan ang Diyos. Mindful siya sa atin eh. Praise the Lord. Oh, kaya, tanong sila, sino ba ito? Inutusan niya yung hangin, sumusunod. Ginawa niya yung hangin eh. Di ba sinabi kanina, they are my servants. Lahat, ginawa ko yan para susunod sa akin, sabi ng Diyos. Lahat ginawa ko yan para sa aking kautusan. Susunod sila. O di, to God be the glory. Kaya napakasarap magkaroon tayo ng more wisdom, knowledge about Jesus, about our God. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Siya yung ating paniwalaan, siya yung ating pupurihin, siya yung ating dadakilain. Lahat ng mga knowledge, wisdom na nag-o-oppose sa katotohanan, baliin natin lahat yan. Diba? Sinabi dyan, let us destroy them. And let us convince the people to be obedient to Christ para maligtas sila. Kaya magpakatibay tayo lagi sa kaalaman ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. Huwag tayong pabasta-bastang mahila at madala sa katusuan ng kadiliman. At ito'y ating sabihin sa buong mundo. Huwag natin ikahiya ito. Let us destroy the things that are opposing the wisdom of God. And nagmamata sila sa sarili nila, led by Satan. And let us bring into the captivity to the obedience of Christ yung mga tao sa mundong ito. Kaya, be prayerful, be watchful. Amen? Praise the Lord. Hindi lang tayo basta niligtas ng Diyos for nothing. Niligtas tayo ng Diyos para gagawa tayo ng Kanyang purpose, ng Kanyang gawain. Kaya i-pray natin ang lahat, yung anniversary ng Madsayap Congregation. No? I-pray natin ngayong 22. Doon naman sa Tibalog, magkasunod yan, 23. We just celebrated May 1 sa Pangauan. Bakit tayo nagsiselebrate? Dahil niligtas ng Diyos ang mga tao doon. Ilang taon na nakapagpatuloy sila. Yung mga bata noon na hindi pa natin nakikita noon, they were yet unborn. Ngayon madami ng mga bata. Nagsisilakihan na. Nagka-choir, singing na sila. How God bless the parents, how God bless their children and their grandchildren for the kingdom of God. Na-preserve sila. That is why we celebrate. Bakit tayo magsiselebrate? Amen? At lalot na itong coming na June 15, let us celebrate. Let us be joyful. Let us be happy. Let us offer an offerings to God. Yung aking preach na dito. Hindi pwede na mag-amutan tayo. Kaya lahat ng mga pastors sa buong holy place, mag-preach kayo ng salita ng Diyos. Kung meron man tayong suportahan na tayo ay magsikap, ngayong June 15, let us offer thanksgiving to God. Hindi pwede na puro na lang tayo kakuriputan, puro na lang tayo magkwinta-kwinta, when in fact,
ni isang kusing. Hindi naman yan galing sa atin. Galing naman lahat yan sa Diyos. So, parangalan natin yung nagbigay sa atin ito para bibigyan pa niya tayo ng labis. Amen? Praise the Lord. Para masaya ang ating Panginoong Diyos. Mahulog din yan sa faith. Pananampalataya. Hindi mo magagawa yan kung wala kang faith. Kung wala ka namang faith, hindi mo rin ma-please ang Diyos. Hindi mo alam, faith is the victory that overcomes the world. Praise the Lord. Kaya na-prove ko sa sarili ko. Sa paggawa lang ng parsonage, sabi ko, Lord, hindi namin kaya ito. Pero I believe you. Hingiin ko ito sa iyo. Alam ko ibibigay niyo ito. O faith yun. Yung big church naman, hiningi natin yan kay Lord Jesus. Mangyayari lahat yan. Lahat ng bagay, it is being fulfilled by asking God. Yan na yung sinabi niya, ask anything, and He will be given to you. By faith yan. Kaya itong pag-celebrate natin ng June 15, hindi pwede na yung mga kongregasyon natin. Puro hold ng mga pwede mong i-offer sa Panginoong Diyos. Binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Then do it with a free heart. Do it with a joyful heart. Do it with a grateful heart. Kaya wala tayong ibang purihin, dakilain. Siya yung naglalang sa atin at nag-bless po sa atin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.